Hey, wonderful fam! Good morning and annyeong everyone! So here's our second day dito sa world of the Oppas, South Korea. And for today's video, pupunta naman kami ngayon to try the national dress or clothing of South Korea, and it's called hanbok. So, pupunta kami ngayon sa, saan nga tayo pupunta? Anong palace yun? Gyeongbok? Bok? Gyeongbok Palace to try that out, and I'm so excited kasi it's also our first time to dress like a Korean. And of course, it's not just about the dress, it's about understanding more of their culture, kung ano yung history, no? Gusto din natin malaman kung paano sila nag-come up doon sa ganong klaseng design ng dress. Because in the Philippines, di ba, we also have our own Barong Tagalog and Barot Saya. They also have that here. Syempre, nag-base din naman sila doon sa culture and history nila. Kaya sila nag-come up sa ganong design. So, excited na tayo. And ililibot din namin kayo later on sa place doon sa palace. And yeah, we'll see you guys later. We had a very good sleep last night. We had a so breakfast kasi free naman yung breakfast namin dito sa hotel, and I think ganun talaga yung breakfast nila, cereals, bread, no, toasted bread and jam. So very light lang, so hindi tayo masyadong full. But later on, syempre, babawi tayo sa pagkain ng lunch. But before that, of course, we would want to explore the area first and try out their national dress. Ayan. So, again, see you guys later, and bye-bye muna for now. Hi fam! We are about to ride a bus. Bus ba? We're about to ride a bus papunta sa palace where we will be wearing hanbok. Te, sabihin mo na nga ano nga yung totoong Gyeongbokgung. Gyeongbokgung Palace. Palace ba? Gyeongbokgung Palace, where we'll try the Korean or the lamig. The traditional Korean dress. Ayan, so sasakay kami ng bus. Grabing lamig today kasi mas malamig siya kahapon na dumating kami kaysa kahapon na dumating kami. Right now it's 0 to -1. And syempre, di ba, yung pakiramdam nun mas ano pa. We thought it's not that cold when we were still at our room. Pero paglabas namin, bumalik kami para mag-change sana ng thermal. Sobrang lamig. Ay, nag-aano na yung kamay ko. Ano tawag nito? Nag-aano na siya na naninigas. Hindi ko mahanap yung words. Sobrang lamig. Ayan, so hanapin muna namin yung bus namin para makasakay na kami. Kaso naiwanan kami. So we will wait for another, ilang minutes ba? 9 minutes. 10? 9. 9 minutes. We'll wait for another 9 minutes para makasakay ng bus papunta doon sa palace. So I'll show you what's in the area. Ayan, parang normal, ano lang siya. Like normal city. Just like in Makati or what. Pero the difference is it's just so cold here, as in super cold. Winter pa lang ngayon. Ay, winter. Autumn pa lang. Papunta pa lang ng winter. But the weather is already insane. Sobrang lamig niya. Again, it's 0 to -1 for today. And it will last until mamayang gabi na yon based on the Korean weather forecast. So, we'll be back later kapag nasa palace na kami, or tignan natin kung makakapag-video ako sa bus. But definitely I'll inform you later once na nasa palace na kami. Hello fam! Nakababa na kami ng bus. So ang sinakyan namin from Myeongdong was bus number 704. Pero alam ko meron pang ibang numbers ng bus na pwede nyong sakyan papunta dito sa Gyeongbokgung Palace. I'm so sorry guys kung mali yung
kung mali yung pronunciation ko. So, ayan, kinokorek naman din ako. But, naglalakad kami. I think it's just 100, 200 meters away from doon sa bus station na pinagbabaan namin. Right now, nandito kami sa this. I'm not sure if you guys are familiar with it, but yeah, I think it's one of the landmarks here. We'll show it to you guys later. Sobrang lamig. Malapit na rin naman kami. So, papakita namin sa inyo later kung ano yung itsura nung palace. And of course, we'll share it with you once na nakapag-bis na kami ng hanbok. So, nandito na kami ngayon sa hanbok rental. Mamimili na kami ng isusuot namin. Ayan. So, may nakita kaming mga nakasuot na. Yay! So nice! Sobrang colorful and ang ganda. Very, mapapansin mo talaga na very traditional siya kasi ang colorful and sobrang detailed ng pagkakagawa. So, it's our turn naman to try it out, the hanbok. South Korean traditional dress. Ayan. Andito na kami ngayon sa hanbok rental. Ang pangalan ng place is Hanboknam. Malapit lang siya sa palace. And ayan, walking distance lang siya. And we got it through Klook. You can enjoy 5% discount by using the code below. And ayan, so inaayos na ng friend ko yung namin, yung rental namin. There you go. Magkano nga siya? Magkano? 600 bucks. 600 something for one person. 600 something. That's already good for 1 hour and 30 minutes na usage nung dress. Ayan. So magbibihis lang kami, mamimili lang din kami muna. Tapos, we'll share it with you guys later kung ano yung mga pinili namin and once na nasa loob na kami ng palace. Ayan. So, see you! So, excited na. Annyeong! Hello mga ka-fam! So, nakapag-bis na kami ng traditional culture, traditional Korean attire. And, inihintay ko na lang yung kasama ko kasi nag-avail siya ng hair and makeup. Hindi ko pala alam kung avail yun or included siya sa package. So, nihintay ko na lang siya and then pupunta na kami sa palace. So, I chose a red one or a red costume kasi wala lang, parang ang powerful lang tignan ng red. And red is love. Red is love. Ayan, so sobrang lamig kasi ang inner ko lang, yung long sleeves ko lang kanina and then syempre tinanggal lahat. So, eto lang yung pinaka outer layer niya. Ang nipis nung tela kaya pumapasok yung lamig. Kaya super duper lamig pero comfortable naman siya na isuot. It's just that yung weather kasi ang lamig-lamig kaya tignan natin mamaya kung magtagal kami. So, ayan, see you later. Hintayin ko lang yung kasama ko din. Papasok na kami sa palace. And then, magte-take lang kami ng picture. But, I'm not sure if pwedeng mag-take ng video. Siguro naman pwede. Kasi tourist area naman siya. But, let's see later. Tapos, i-share ko din. Itutour ko din kayo kung ano yung meron na nasa loob ng palace. Fit check. There you go. Dito na kami sa loob ng palace. And, kasama ko. Oh, taray. Ganda. So, papasok na kami sa loob. Actually, nandito kami sa loob. Doon sa pinakaloob pa. Para pictorial. And I'll show you what's inside. And, jadan! Like, everyone's entering the palace already. And, jadan! It's so nice to see everyone's wearing Korean traditional dress. And this is what I wore. It's color maroon, I think. Wala lang. Pula-pulahan lang tayo na doon. Ayan. Sobrang lamig yung kamay ko.
ng ano na siya, naninigas. There you go. So, ayan. Merong small ano dyan, no? Parang entrance. And may bundok dyan. It's this one naman is the National Palace Museum of Korea. There you go. So a lot of tourists here. Combination of local tourists, foreign. Siyempre hindi magpapatalo ang mga Pilipino. May pakonti-konti lang na mga Filipinos here. But mostly I think tourists, especially yung mga students ng Korea. Ayan, nakasabay namin kanina sa pagbibihis. Lah, iba talaga yung glow up ng skin dito. Oh. Kakaiba, namumula. Ayan, so we're about to enter the palace. At sobrang lamig. Paulit-ulit ko sinasabi pero ang OA. Ang OA ng lamig. Actually, hindi talaga ako fan ng hindi ako fan ng snow. Kaya sabi ko dun sa friend ko, if possible, autumn tayo pumunta para hindi sobrang lamig. Pero sobrang lamig pa rin kahit autumn. Pero papasok na kasi siya ng winter, kaya today, 0 yung degree. Ayan. 0 to -1. And there's a lot of people wearing hanbok din. Ang saya-saya kasi parang, you know, we belong. Ayan o. They're all wearing it. Oh, saya-saya. So fun. I hope we also have this kind of activity. Activity, tama ba yung term ko? In the Philippines, no? Para i-ano din natin siya. I-promote din natin yung traditional dress natin, which is yung barot saya at saka barong Tagalog naman para sa mga lalaki. Alam mo na nakakapagod, nakakahingal, pero hindi ko pinagpapawisan. Nanginginig pa rin yung kamay ko. So there, so dito na kami sa vicinity. Parang nasa entrance ng entrance, parang ganun. Ayan na pala yung entrance ng entrance talaga. There you go. You can actually enter inside kahit wala kang or kahit hindi ka naka-hanbok. But we suggest for you to book na lang din ng hanbok. Kasi parang meron na siyang free entrance. Meron na siyang entrance fee. Pero pag hindi ka naman kumuha ng hanbok, not sure kung magkano. I-check ko and then i-share ko later kung magkano yung yung kapag yung lang entrance lang, yung hindi ka nakasuot ng traditional dress nila. Hello guys, so we're actually done in the palace and babalik na kami para magbihis. Sobrang lamig na. And I think it's enough naman for you to get the 1 hour and 30 minutes lang kasi there's nothing much to do naman aside from taking pictures and videos doon sa loob. Not unless sobrang dami ninyo and gusto niyo talaga magstay doon ng longer. Pero mas may additional yung bayad. Hindi ko pa pala na-check yung price kapag mag-enter ka lang nang hindi ka naka-hanbok. But siguro hindi naman ganun ka-pricey. Ilalagay na lang namin dito sa yung price kapag hindi naka-hanbok. Pero the hanbok with the ticket price kasi it's the total we paid was 600 something, 620 pesos lang naman. So I think that's already, parang na din, experience na din, and sobrang worth it na din ng price by experiencing yung traditional dress nila. So there, bibis lang kami, and then I think magla-lunch muna, then
maglilibot-libot. I'll see you guys later. Hi guys, pupunta kami ngayon sa Seoul Forest. So yun yung next stop namin. Tatawid kami sa kabila. Look at the... Diyan! So sasakay kami ng subway. Pupunta kami sa Line 3. Anong station? Anong station? Ojiro. Uljiro. Uljiro Station. So Line 3. And then I'm not sure kung I'm not sure kung isang sakayan lang. Then yun na yung Seoul Forest. Isang sakay lang yan, tapos Seoul Forest na. Hindi pa. Mag-change lane pa tayo. Change lane pa daw kami. Okay, then doon na kami magla-lunch kasi medyo gutom na kami. So, we'll see you there, guys. Wala kaming makitang kainan. So, we've decided to just have a coffee first. Kasi medyo, hindi pa naman kami masyadong gutom, pero kailangan lang na may laman yung tiyan namin. So, we'll have coffee and kung ano-anong mga in-order na sweets. Ay, nauna yung sweets namin bago yung lunch namin. So, mamaya na lang. Nagsama pa kaming dalawa na mahilig sa matamis. Kaya yun, tag na to. So, yun, magka-coffee muna kami with a little sweets. Then, magbiyahe kami papuntang kung saan man kami pumunta. Tapos, baka doon na lang kami mag-lunch later. It's already 12:37 p.m. here in Seoul. Kaya, ayun, okay pa naman. Kaya pa naman ang aking sigmura. Yung gutom. And kakain naman kami ng sweets. So, I think that's already enough. We'll see you guys later and I'll share it with you kung ano yung kakainin namin dito. Mga mukhang masasarap yung mga sweets nila dito. So, yung mga may mga sweet tooth dyan. You'll enjoy here. Shadan, ayan, sinira na niya kasi. That's a... Ano nga to? Custard creme brulee. Something. Basta ganun. Custard in the bowl. Tapos this one naman is chocolate cheesecake. And then I ordered vanilla latte. And siya naman is cafe mocha. Yan. So, hey, mukhang masarap. Let's try it, guys. Ay, laki na mukha. We are trying it out. Ayan, so try ko din muna yung try ko muna yung kape kasi para hindi muna siya matamis. Hindi siya matamis. Tama lang. Parang Coffee. Sarap ng coffee nila. Ano meron sa kape? Ba't ang sarap? masarap din yun. In-order ko yung vanilla latte. Try na natin yung dessert. Again, kung sweet tooth ka, try natin. Ay, alam mo, inuna talaga natin yung matamis, no? Ano yan? Hindi ko alam eh. Order lang ako ng order. Bahala na kung ano yan. Let's try it, guys. Parang chiffon cheesecake something. Hey, mamamatay ka dito. Tignan mo. Ito. Ate ko, ang sarap. Ayun, so kakain lang kami ng sweets, ng dessert. Tapos mahanap kami ng kakainan namin mamaya. Yung totoong kakainan na mabubusog kami. Ayan, kakatapos lang namin mag-coffee. Dumaan kami ng Daiso para bumili ng warmer. Warmer? Ano? Warmer? Tawag dyan? Hot pack. Ayun, kasi sobrang lamig. Currently, nasa train station kami. And papunta kami sa Hanok Village.
Andito kami sa Jarak Hill Trail. Exit 3. I'm not sure kung tama ulit yung pronunciation ko, pero kayo na bahalang mag-adjust. Ayan po. Wow, ang ganda naman ito. Look. Yan. Alam niyo dito parang lahat Instagrammable. Parang lahat magandang picture. Alam, you know guys, kapag yung fan kayo ng Harry Potter, parang para siyang wizard. Wizard area. Oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng ang ganda ng interior. Ang ganda ng niya. Engineering. Architectural design ng nila. Ng train station. Oh, so nice. Di ba? Ayan. It's super nice. And, so, ako naman sumasama lang dito sa friend ko kasi wala akong idea kung saan kami pupunta. Siya yung gumawa ng itinerary namin. So, pupunta daw kami sa Hanok Village. Ayan. So, I'll see you guys later. Sasakay kami ng train. Medyo nahihiya kasi ako mag-vlog. Pero, madaming tao. Dito kasi okay lang. Ayun, papasok na kami guys. We're already here at the Chon Village. And, it's actually big, pero there are like officers, they're wearing red na they can assist you. Thank you. Can I take video? Alright, thank you. So it's like it's them. So yun, pwede kayong magpa-help sa kanila. Super approachable. Ano nga pangalan ng village? Bokchon Hanok Village. So nandito na kami sa loob mismo. But We're going to the tourist spot. yeah, pupuntahan namin yung tourist spot mismo. And they will give you a map. Ipakita mo ate. There you go. That's Just the look for map. the people wearing red. Yung and mga the naka-red tourist- kanina, they're very Tourist helpful. information. Tourist information. They have that. Ayun. Para hindi din kayo maligaw. And it's easier to navigate if you have the map with you. Ayan. So, pupuntahan na namin yung tourist spot dito mismo sa loob ng Bokchon Hanok Village. The area itself is very city-ish. Very city siya. But I'm not sure doon mismo sa tourist spot. Kasi, to be honest guys, hindi ako nag-research or what. Nandun lahat sa friend ko yung itinerary and siya yung may alam. So, first time ko din siya makikita, not even on the pictures, no? Kasi hindi talaga ako naghanap ng hindi talaga ako nag-research or hindi ako nagtingin kung saan kami pupunta and all. So, lahat ng pinupuntahan namin is all surprise for me kasi hindi ko siya nakita even on pictures. So, yan, babalikan ko kayo guys later once we're already in the place mismo ng ng tourist destination or nung dito mismo sa Bokchon Village. Baliktad pala ako, Bokchon Hanok Village. Ayan. Ang lamig pa rin. At saka alam nyo ba, ma-share ko lang, nagsama kaming dalawa na mahilig sa sweets. Puro sweets yung nadadaanan namin. Kaya ang hirap. So, ayun lang, inform ko lang sa inyo yung mga may sweet tooth dyan. Ayan. So, later guys, I'll show you. Bye muna for now. Dito kami ngayon sa isa sa mga tourist destination or tourist places dito sa nakalimutan ko na naman. Bokchon Hanok Village. And kaming dalawa lang, look. Ang ganda. Ay, arte na naman. Ang ganda guys. Wait, ipapakita ko sa inyo. Oh my God. Like, gosh. Look at that. Yeah. Sobrang ganda, guys. Like, ang solemn na, I'm not sure, may mga nakatira kaya dito. Again, hindi kasi ako nag-research, guys. Pasensya na. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung, and by the way, guys, this area is free ha. Wala kayong babayaran. So,
super, super siya, worth it puntahan. Number one, it's easy to find kasi bababa ka lang sa anong station yun? Anong station? Angguk Station ng Orange Line ng MRT nila. Look! Oh, at ganito daw yung mga old houses nila. Oh my gosh. Hinihingal ako, sorry. Kasi ang lamig. At saka pataas siya. Ayun na nga. So, number one, easy to find siya. Number two, the weather is weathering. So, hindi ka pagpapawisan. Especially kung autumn and winter ka pupunta. And number three, this is totally free. Like, look at that. Diba? Ayan. So, balikan ko ulit kayo guys later. Magte-take lang kami ng pictures and yeah, I'll show it to you. Then kung ano yung mga makikita pa namin later. Pupunta ako dito sa Maxi. Look at that. Mag-ano ako. Dito kami sa kabilang side naman ng Bukchon Roh Village. And well, I can say it's still the same na katulad nung sa kabilang side, pero dito sa in this area mas siya, touristy siya. Mas madaming tao, pero mas madami ding cafe. And I think yun yung mga pinupuntahan dito sa area na to. Actually, hindi pa pala tayo kumakain, no? So, tingnan namin kung may makakainan dito. Ay, okay, pwede din pala dito. May mga rentals din dito ng ng hanbok. Kung mas bet nyo dito. Actually, parang mas okay nga kung dito kayo magre-rent. Kasi, parang mas madaming area na tawag nito, mas magandang kuhanan ng picture. Kasi dun sa may palace, parang isang buong area lang siya and super daming tao. So, if you're looking for a place where you can rent hanbok and hindi masyadong ganong ka-crowded, I think mas advisable dito and mas mas madaming areas na pwede kayong mag-take ng pictures where hindi kayo problema sa photo bomber. Go here in the morning para mas onti daw yung tao. So, ayan. Ayan. So, ito ulit yung area. Ito naman yung other side of the nakakalimutan ko ba ng area na to. Bukchon Han Village. There you go. Bukchon Ro. May kainan dito sa taas. Look. Siya, parang coffee shop. Diba? Kakakapi lang namin. Ang daming cafe dito. Yan. So, balikan ulit namin kayo later. At nanginginig na yung aking alamnan. Hello guys. So, papunta kami ngayon sa Seoul Forest. And since gutom na kami and ang hirap maglakad, nag-book na lang kami ng Uber. So from Bukchon Han Village to Seoul Forest, parang it costs around 500 pesos. So that's 13,201. Ayan, so once nandun kami, inform namin kayo or mag-video ulit ako and baka mag-lunch din muna kami kasi gutom na kami. Ayan, so see you later. Dito kami ngayon sa Seoul Forest and ayan yung labas. So sabi ko kanina magla-lunch lang muna kami. Kakadating lang kasi namin. It's already 3:52 actually. So half. Ayan. So dito kami kakain sa
Kanbu. Kandu. Kanbu chicken. Makikita agad siya dito sa loob ng Seoul Forest. No, may English translation talaga, te. Ayan, so order kami ng chicken. Mostly, yung price range niya is from 20,000 to 25,000. Good for two na siya. So, pakita ko sa inyo. Mamaya na pala. Half? Yeah? Okay. Sinabi niya kung anong flavor. Hindi, Automatic na. na spicy. Half na hindi masyadong spicy. Okay, so eto guys, show ko sa inyo yung itsura nung price nila. Ay, yung itsura ng menu nila. And, so ayan, nagre-range siya sa 20,000 to 25,000. So bali, ano na yung chicken niya? Tag nito, good for two. Good for sharing na. Yan. So later ipapakita namin sa inyo kung ano yung in-order namin. Ayan. So ito yung area. Just so. Ayan. So they also gave us Two rice, yes. freebies. Actually, lahat ng dito, almost lahat ng restaurant dito sa South Korea, may mga side dishes. So, nakakatuwa. Habang inaantay nyo yung main dish. Ano nga yung tawag sa ganito? Sa atin, yung kropek. Ay, chicharong babo. Ay, hindi. Chicharong... Basta yung ganito, yung may bilog dito, buto sa ganun. Yung parang chicharon yung lasa. Yung binibenta na tig-piso dati, yung bata ako. Sa Isabela lang. Isabela lang. Oh, thank you! Oh, may freebies din sila. Oh, saan ka? Seaweed. Nori. Free lang din siya. Ito yung pangalan ng chicken. Kung baliktad man siya, kayo na bahala magbaliktad. Kanbu. Cake kanbu. Tsaka meron silang, hindi ko alam po ano. Actually, itong kinainan namin, parang it's more on more on liquor. More on beer, wine, basta mga ganon. More on ganon yung mga ino-offer nila. Pero, parang ang pinaka-main talaga nila is chicken. Ayan, so titikman natin yung chicken nila. Oh, balikan ko kayo mamaya kapag nandito na yung order namin. And then, itutour namin kayo later sa Seoul Forest. Like, gutom na kasi kami kaya naghanap muna ng makakainan. Pero ang ganda nung Seoul Forest. Imagine nyo, nag-dry out na yung leaves nila. Yung most of the leaves na, or most of the trees na, kalbo na, wala nang dahon. Pero ang ganda pa din. Imagine if you are here, kasagsagan ng autumn and spring. Ay, grabe. Siguro nagbo-bloom yung mga bulaklak. Nagbo-bloom. Ayan, hello guys. Ito na yung order namin. Sobrang dami na naman. Imagine nyo, ano lang yan, 20,000 won. So, around 800 pesos. Parang good for 4 na naman to. Tapos may side dish pa sila, oh. Then rice. Yan. Seaweed. Nori. Tadaan. Ang dami na naman. Ang dami laging serving dito. Laging good for sharing. 3,500 Coke. 3,500 won. Gusto mo Coke? For 8. Pwede na lang. Coke. Ako, Coke ako. Coke. Diba? So, Coke. after namin kumain, baka mag-bike kami dyan sa Seoul Forest. Coke. Ayan. So, kakain lang kami, guys. Hindi, sige. Dyan lang kayo. Habang tinitikman namin yung food. Feeling ko kapag magkakamay, Hindi naman yan, gloves eh.
Hindi siya gloves. Gloves dapat. Pero hindi kang gloves. Okay na yun. Pagsan mo lang. Ang sarap. Sarap. Eh kasi ano nga, di ba? Iba Tapos, nga daw yung mga bagong luto. gloves dapat. Ay, pipicturean ko pa pala muna. Wait lang guys ha. Ang sarap na chicken. Oh my God. Sarap. Bagong luto ba? Hindi kami galing. Then balikan ko kayo once na sa labas na kami ng forest. Kakatapos lang namin kumain and nandito na kami sa may Soul Forest. And all I can say, sobrang lamig. As in, malalari yung lamig. Ito na yung pinakamalamig na pakiramdam since dumating kami dito sa Korea. Like, ang lamig. Hi Kati! Para makita ka sa vlog. Ayan. So, si Lynn, ano ko siya, college friend. Bakit? Anong ayaw mo? Ikasama ka kita. Ayun. Anyways, hindi ayaw niyang sumama sa camera, pero college friend ko siya. She's one of my OGs. OGs! Anong tawag nito? Ayan, so nag-try kaming mag-bike. Pero ang hirap ay gamitin. I mean, hindi mahirap gamitin yung bike mismo. Yung navigation, tapos anuhan pa, sabayan pa ng lamig. So, hindi na namin tinuloy, maglalakad-lakad na lang kami. And oh my God, ang sobrang ganda guys, as in, wait lang, it's around 5 o'clock PM here sa may Soul Forest banda. O diba yung ko, nanginginig pati yung boses ko. Wait lang ang lamig, pero ang ganda no, sobrang ganda niya. Wait lang, kasi nakaganto ako, naka-gloves ako, so hindi ko masyado mapindot. Wait lang, ihaharap ko sa inyo yung forest mismo. Oh my gosh, dito. Yan. Look at the forest, guys. Like, sobrang ganda. Diba? Very, K-drama feels. Dito. Dito yung medyo orangey pa yung mga puno. Pero mostly, kalbo na yung mga puno. Pero may mga ganito pa siya. May mga ganitong scenery pa. Yan, di ba? It's so nice. Napakaganda, guys. Hindi nabibigyan ng justice sa video, pero in real life, like sobra yung niya. Oh my gosh, yung boses ko nanginginig. Ay, sobrang lamig. So by the way, it's already negative 2 as of this moment dito sa Soul Forest. Look at that. Isn't it beautiful? Pa rin kami sa loob ng Forest Park and Soul Forest Park. So, andito na kami sa parang nasa gitna kami ng Forest Park and ang lamig. Kaya hindi ko kayo masyadong na-update kasi naka-ganito na ako, naka-gloves kasi hindi na talaga kaya ng kamay ko. Ang ganda dito. Number 1, again, free siya. And number 2, wala masyadong tao. So, look at that. As in, like, guys, in person, sobrang ganda niya. And, tignan niyo yung mga nagbe-blend yung mga colors ng leaves. Tignan mo, sobrang unreal, di ba? Like, totoo ba yan? Right? Sobrang ganda niya. And,
Wala lang, nag-e-enjoy ako dito kasi ang tahimik. Tapos, aside sa tahimik, yung ganda ng view, yung weather sakto lang kasi parang gusto natin ng malamig pero hindi naman yung ganito na sobrang OA naman din ng lamig niya. Look at that, guys. Isn't it so pretty? Ayan. Jadan! Look, look, look. 360 degree view. There you go. Ayan, again, this park is for free. And, siguro mga around 25 to 30 minutes from our hotel sa Myeongdong. Ayan. Pero that's via Uber ha. So hindi ko lang sure kung magti-train. Hindi ko alam kung ganun din yung ano niya. Ganun din yung ETA. ETA. Ang ganda. Ang gusto ko pang pumasok-pasok sa mga kasulok-sulukan. Pero ang bilis dumilim dito. Like, ano pa lang ngayon, 5 PM pa lang. Pero mayroon na siyang, meron ng, ano yun, yung buwan, may buwan na uupo ako dito. Ang dami ding upuan dito, guys. Look at that. Ay, sorry. Ayan, oo. Tapos wala akong kasama. Yung friend ko naglakad-lakad lang din dyan, somewhere. Ayan, sabi dito, may nakasulat. Pero, malamang mabasa natin yan. Hindi natin nababasa. So, kung nakalagay dyan, bawal umupo, edi, pasaway tayo. Kaso kasi wala namang English. So, I was assuming na, or I assumed na pwedeng umupo. So, look, oh. Diba, like, parang plastic lahat ng nakapaligid sa akin. Pero totoo siya, guys. Wala tayong ganyan sa Pinas, no? Ay, meron pala, pine tree pala to. Pero ang ganda, para siyang Christmas tree. Yan, ang ganda, guys. Iniwan ko lang yung gamit ko doon. Bahala ka na dyan. Ayan, hindi ako makauwi. Nandiyan yung passport ko. Ayan, it's so nice. Look at that. Para akong nasa para akong nasa Encantadia. Diba? Sobrang ganda. Okay, update. Nakauwi na po. Nakauwi na ako dito sa hotel. Yung kasama ko may binili lang saglit sa baba. Sabi ko, akyat na ako kasi ayusin ko yung mga gamit ko since mag-check out na kami dito sa unang hotel namin tomorrow. And iiwan lang namin ng 7 AM yung mga baggage namin dito sa lobby. Kasi 7 AM yung call time naman namin for the Nami Island activity. So, pagbalik namin dito or pag uwi namin from Nami Island, diretso kami sa second hotel namin. So, yun naman yung magiging itinerary namin for tomorrow. But for now, super pagod ang mga tao. Super pagod kami and kailangan din namin magpahinga ng maaga since we'll have another jam-packed activity or schedule for tomorrow. So, thank you so much for watching for this episode and I hope ituloy-tuloy nyo up until matapos itong series na to for on the road here in South Korea. Maraming salamat po. See you on our next episode. Bye!